Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan, maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam. Galaw-gaw. Sabi, pag dadagdagan pa, extend pa natin hanggang 5 buwan o Disyembre, mahirapan na silang justify ito. So, paano magiging takbo sa Kongreso sa mababang kapulungan? Hindi ako makapagsalita dun sa Senado, pero dun sa sentiment ng aming mga kasama sa babang punan sa Lower House, karamihan po sa amin isang ayon po na extend. No? Dahil nga sa nakikita natin mga reports na tuloy-tuloy ang pakbakan, tuloy-tuloy at hindi po puta po. So most likely, sa pagdating sa Lower House, papasa po yung extension ng hinihingi ng Pangulo. Sa buong Kongreso, sa tingin ninyo makakapagpasan? Pero at the end of the day, meron po tayong kailangan pagkatiwalaan ang ating Commander-in-Chief. Siya po ang mas maraming nakakaalam, alam siya, on the ground po siya, natatanggap niya lahat information regarding it. So, ito po, ay pag sinabi po sa atin, we will have to really trust yung mga reports na yun. And on that basis, I think decision on whether to extend or not yung martial law will be the basis na lahat ng mga legislators. So, positibo po kayo na ito'y makakapasa sa kabuuan? That extension will push. Sabihin ko, dahil po lahat po ng indicators, lahat po ng reports na narinig natin, hindi pa tapos eh. Okay. Bago ko tanong si Gary Oro, i-acknowledge mo natin sa dali ang pagdating natin sa mga transportators natin, si Calado Marquez, ng Liga ng mga Transportasyon at Proyekto sa Pilipinas, at sa si Ma'am Luz Biminda. Samahan natin sila maya-maya na kasi. Bago yung tapusin mo natin si mga questions na daw natin bisita. Dong, maraming pinagawa tungkol sa pagkalat ng martial law. Hindi lang sa marami. Marami yung mga klase ng aktibidades sa hindi yung tama na nangyayari na hindi pa sa Metro Manila. Sa inyong palagay, may posibilidad ba maganap po yun o hindi? Sa inyong sariling pananaw po. Yung possibility pa natin nandiyan. Hindi nawawala yan. Kaya po tayo nakapantay talaga. Pero kung didesisyonan natin kung tama ba na ipalawak ang ating martial law sa buong Pilipinas, ang nangangamba lang po ako dahil ang ekonomiya po natin ang baka mabiktima dito sa ganyang hakbang. Yung mga foreign investments, makita na po natin at foreign direct investments has dramatically been decreasing. So kung masusugpunan po natin sila at maiwan po natin sa Mindanao at panatilihin natin ang current situation sa Visayas at Luzon, mas maganda pong sitwasyon. Salamat po. Ngayon na malaking pangangailangan ng pondo para ma-rehabilitate ang Marawi City, lalo na sa housing, magkakaroon ba tayo ng diversion of fund considering na 2017 wala pa tayong allotment para dyan? Ibig kong sabihin, baka maubusan ng pondo yung mga naka-slated na project na natin ng housing ni halimbawa dito sa Metro Manila. Magkakaroon ba ng diversion of fund? Baka magkaroon ng realignment po, ang sinasabi nyo, dahil hindi po naka-appropriate ang mga pera para doon sa mga rehabilitation dahil hindi naman ito po inaakala na mangyayari po doon. Pero ang government every year, meron pong tinatawag na savings. Hindi naman po nauubos lahat ng mga inappropriate na funds. Itong funds na to ang pinag-iisipan kung saan igagastos o gagamitin para doon sa mga rehabilitation. For instance na po, kung di ako nagkakamali, ang DPWH lang, isa sa mga pinakamalaking budget, ang savings po niyan, hindi yung bumababa sa 50 billion a year. So, ito po mga funds ang po pwede natin itap at i-realign doon sa mga rehabilitation programs. Nabanggit ko tungkol sa earthquake at nabanggit din ng mga nakarang buwan na may reklamo tungkol sa paggawa nitong mass housing natin na
parang hindi maganda, no? Ibig sabihin, may nakaambang na threat na baka pag nagkaroon tayo ng isang yung Big Bang na sinasabi, yung baka mga tumba ito lahat at maraming mamamatay. Bilang kayo po nasa Committee on Housing, meron kayong oversight power na malaman habang hindi pa nangyayari yung earthquake na ito, na alamin kung magkaroon ng investigasyon kung alin dito sa ginawa ng mga contractor na ito ang dapat na ayusin. Kasi huli na pag tayo ay magsisisi after the fact. Hindi po ba? Tama po yun. Una-una kailangan natin alamin muna kung ano ang lawak or at what point sasabihin natin magiging earthquake proof ang mga structures na itatayo. Dahil pag sinabi natin Big Bang, kahit ano po gawin natin dyan, talagang bang ang mangyayari sa atin. Hindi ho kakayanin. Isa po ng kwento ang nasagap po nung pumunta po ako ng Ormoc Leyte, yung kalye mismo ay nahati. No? In fact, may isang bata nga ang nalaglag dito nung pamati yung kalye at nung bumalik, dahil sandali na po yun mabibiyak yan, mag-divide, tapos babalik siya, tapos mag-move. Yung bata nga naipit nga yung paa niya nung sumusubok siya makatakas. At ito yung pag-alam ko yung paa ay naputol. At hindi na talagang nasaktan siya na may namikis. So, kung iisipin natin at what stage tayo magiging earthquake proof, the best way para maging earthquake proof tayo is to avoid earthquake danger areas. So, ito po ang hakbang na ginagawa natin. We are now tapping mga scientists at saka mga experts sa seismology para identify saan ba yung mga possible areas kung saan talaga magiging earthquake prone at kung saan posible na magkaroon ng Big Bang. At kaysa naman gumawa tayo ng earthquake proof ng gusali, iwasan na lang natin yung mga lugar na yun. Ang ama niyo po ay kilala na nagbigay ng mga innovative programs ng housing. Marami siyang ibinigay ng mga programa na nakinabang talaga ang masa. No? Hanggang ngayon. Ano? At maraming nang hinayang naman dahil inihinto na. Kayo po naman bilang ngayon ay chairman ng Committee on Housing. Ano yung hinihinto nito? Ano yun? Bliss. Wala na yung Bliss. Please. Marami yung mga... Hindi, wala nang bago. Wala nang gumagawa. Wala nang bago, Ton. Ngayon po, ang tanong ko po, Congressman, ano po naman ang inyong naging programa, no? Na ini-introduce na bago din ang ideya na kalintulad ng ginawa ng ama ninyo? Okay, napakagandang tanong. At ilang taon na po tayo nag-iisip at naghahanap ng solusyon dito sa ating problema sa pabahay. Unang-una, alam po natin na tinigil o gininto or dinismantle ang tinatawag natin dati na Ministry of Human Settlements. Dati po isang department ang nakatutok po sa ating issue ng babae, lalo na sa mga mass housing. Ito po ay hindi tinuloy right after ng Marcos regime. So isa sa mga dahilan kung bakit wala po tayong department ang nakatutok dito sa issue ng babae. At ang resulta, katulad na sinabi nyo, kumbaga parang nawalan na ng mga magandang programa. Hindi ho tatagal at malapit na po tayo mag-create ng department, ibabalik po natin to at tatawagin natin to pareho. Nagkasundo ng House at saka Senate na tatawagin natin to Department of Human Settlements. So ang unang hakbang, ibalik po natin ang ahensya, ang departamento kung saan nakatutok ito sa mga pabahay. Pangalawa is, what is the next list? Ano ba yung naging magandang programa na nagbigay ng mga maraming benepisyo sa ating mga kababayan, particularly itong BLIS program. Ang una-una po ang BLIS program ay in-city.
Ang tinayo po itong mga housing project na to dito mismo sa Metro Manila kung saan nandun ang ating mga hanap buhay. Salungat po sa mga polisiya ngayon at mga relocation site ng mga gobyerno na nilalagay sa palalayo. Pangalawa, ito po ay Vicente. Ito ay about 40 square meters na nakikita po natin hindi naman ganong kasigit sa mga tinatayong housing units. No? At ikatatlo, ito po ay abot kaya. So, ito po ang next natin na pinag-uusapan and natutuwa po ako that very receptive po ang lahat ng mga ahensya ng gobyerno, especially mga shelter agencies, na magkaroon ng isang housing program, short of this, no? In city, Vicente, hindi ho. Pwede ko lang, imulmukahan nyo ba for our responses? Suggesting na ibalik yung Ministry of Human Development, ano ba? Tama po. In fact, nasa last stages na po tayo ng legislation para ibalik na po ang Department of Human Settlements. Kung di yung nagkakamali, dapat last Congress, napasa na namin po ito. Nawalan na kami ng oras. Pero itong Congress na to, mukhang malaking chance na yung mapapasa namin. Kaya para sa natin ang ating chairman ng Liga. Morning. Go po. Sunshine Media International, tama? Good morning, Mr. President, sa ating mga guest, kay Kong, kahit na umulan, nandito ka, salamat sir. Alam mo ito si Kong, hindi bagay sa kanyang housing project kasi bilyonaryo ito. Hindi masa yung pagiging chairman ng committee, dapat ito chairman ng bangko, anyway, napapagit ko lang. Sa Mindanao po, may bahay pero sinisira. Maraming bahay doon pero nasira. Ito bang Marawi issue? Kasama ba ito sa housing project o special project ito o special rehabilitation something Kong? Ay, hindi. Dahil dun sa nangyaring yung event na nangyari doon, magkakaroon po talaga tayo ng special project para sa kanila. Ito pong pinag-uusapan na nga. Ang tanong po, saan manggagaling ang pondo para dun sa rehabilitation? Kanina natanong po natin yan. Whether two points. No? One, pwede tayo mag-realign ng mga savings po natin sa national government para i-allocate po sa mga relocation rehabilitation programs. But more than that, pinag-iisipan ko mag-file ng isang bill. Every time may war-torn area na nagkaroon ng gera, tapos nasira yung bahay nila, nawalan sila ng hanap buhay, magkakaroon po tayo ng wartime fund o mga war funds. Kung pwedeng ang gobyerno mismo ang magpalit sa kanila doon sa dating sitwasyon nila bago po nangyari itong tragedya nangyari. Okay. Kung follow na lang, dahil pagka kasi war, collateral damage, property o buhay, yan kasi walang nadidemanda sa war. Pag namatay ka, sorry na lang, parang gano'n. Kasi hindi mo pwedeng demanda ang gobyerno para nag-depensa yan. War nga yan. Ang terorista, paano makakabulin yun? So dito sa nangyari ito sa Marawi, lahat ba kailangan ng gobyerno ang umako nito at ipagawa ulit yung mga nasirang bahay? Tulad nga ng sinabi ko, saan po tayo mag-a-address ng grievances natin? Diba? Pwede ba natin habulin ng mga terorista? Na nga. Pwede nila. So, ang mangyari talaga, gobyerno ang magiging taya po dito. Ito po ay hindi naman natin ginugusto. Kaya wala naman may gustong mangyari ito. At hindi naman natin pinopromote na magkaroon tayo ng gera kaliwat kanan para maging yung bahay natin ay maging bago o matayo ng mga magagarang bahay galing sa gobyerno. Wala naman po planong ganun. Diba? So pagdating mo sa tanong na yun, no choice po tayo but ang government ang may responsibilidad doon. Sa palagay mo, epektibo ba yung ginagawa ng ating local government, yung epic sheltering? Kasi kung tutusin, ang laki ng gastos ng pamalan natin yan eh. Kasi hindi natin masasabi, yung moment, tayo nag-usap rito, dahil linggo, ano gagawin natin? Ito po sinasabi ko kanina, no? Hindi katulad ng bagyo at saka ng tsunami,
meron tayo mga ilang araw, ilang oras na pwede natin bigyan ng warning ang ating mga kababayan bago po dumating ang bagyo o yung tsunami. Pagdating po sa earthquake, there is no scientific method na po pwede mag-predict ng earthquake mangyayari sa itong lugar sa ganitong oras. Ito po ay mangyayari biglaan. Wala po tayong time para mag-prepare at there is no way to forewarn ating mga kababayan na magkakaroon ng earthquake. So, ang drill po nito talagang nasanayin po tayo. Pag nangyari ngayon, kailangan spur of the moment. Meron po tayong instinct, meron po tayong naturuan na po tayo, nadaanan na po natin kung paano magkakaroon ng proper evacuation, paano tayo magiging safe pag nangyari yung earthquake. Ang nagiging problema kasi, we cannot forewarn earthquake. So, kailangan dapat parati tayong handa. Pagka sa police, pag may trouble, prepared po yan, mag-grow ka agad. Kasi ko, yung pagpo-cover ko nung nakarami, parang naglalaro lang yung mga karesto sa ginagawa nila. Selfie. Oo. Yung lalo na ba para pag may photo, kinukuha, parang gano'n lang simple na hindi sila seryoso. Baksak nga sila sa rating nila. Kaya po siguro talaga kailangan natin i-educate ang ating mga kababayan na huwag nilang gawin parang biro-biro itong mga earthquake drill. Dahil po ito'y ginagawa para sa kanila eh. Ngayon, ang nangyayari, ang mentality ng tao, ang mindset, talagang kalokohan itong ginagawa natin. Diba? Pero pag iisipin natin, sa totoo lang, importante na handa po tayo pag nagkaroon ng earthquake. Kasi pag nangyari yan, baka lahat po tayo nakatunganga, saka naiiwan na dyan, nalalaglag ng gusali, nandun pa tayo sa loob. Okay. Dapat program, baka si Pastor Jess. Pasensya ka, Pastor Jess, ha? Sir, tanong ko lang, are you looking at a certain figure para po sa rehabilitasyon ng Marawi? Ano ng budget? Hindi ko alam ang exact figure. Magkasama po kami ng mga officials ng HADSI kahapon at nakatutok po sila dito sa housing program doon sa Marawi. Wala po kami na pag-usapan. Hindi ko alam kung ano ang amount. Pero ito po ay hindi po ibalito. Hindi ito pababayaan ng ating government. Sir, nakita niyo na po ba yung extent ng damage dun sa area? Hindi pa. Sa TV. Actually, bawal na yata ngayon na lumapit po namin doon. Ngayon, pag pumunta kayo doon, uusok pa yung mga ibang bahay doon. Pero sir, paano magiging proseso para sa rehabilitasyon? Paano magiging assessment ninyo? Tapos gaano katagal sabihin nyo tatagal nyo para maibangon ulit yung Marawi? Well, ang first instinct is to bring them back kung ano ang naging sitwasyon nila bago nangyari to. So, and maybe isa sa pinag-uusapan natin, more than rehabilitation, more than bringing them back where they are, is how do we prevent future sieges or mga ganito na nangyayari. At isa sa mga nagiging proposal, kaya minamadali nila yung revised DPL dahil ito po ang isang solusyon na nakikita nila para magkaroon ng peace sa buong Mindanao. Meron ba kayong time frame para sa rehabilitasyon? Time frame? O sisimulan na ba yan kung maaprobahan yung martial extension? Tapos tumigil na yung puto kasi simula na ba yan agad? Ang time frame namin pagdating sa legislation, lahat ng pondo na kailangan nila, lahat ng ibibigay po natin yan. Doon sa execution part, katulad po nangyari sa Yolanda hanggang ngayon. Nasa rehabilitation pa tayo, ilang taon na nakalipas. So, kung ako tatuloy ng time frame, dapat hindi tatagal ng ilang buwan yan. Hindi naman tatagal lang katulad sa Yolanda. Hindi dapat. Diba? In fact, we are preparing an investigation again dun sa mga rehabilitation program ng Yolanda. Pastor Jess, ikaw na. Madali. Congressman, ang tanong po natin ay para sa aming lahat ng katandaan, lalo na yung mga media. Yun po ang ating centenarian na yung ating ang panawagan ko po kahit sa aking programa, yung amendahan na po yung pagdating po ng isang senior citizen sa edad na 100, tatanggap ng 100,000. Napakahirap po yun.
gawin lang po nating 80, amend lang po natin, 80 na lang po yung taong gulang, at pwedeng 80,000 din po ang bigay. Para bang ayaw yung ibigay yung pera ng bayan. Ang ating pong puntos doon, ang ating pong pag-unais, ang po natin ay para amendahan po yung sa senior citizen. Pag-abot ng 100, tatanggap ng 100,000. Gawin na lang po ang edad ay 80 taong gulang at 80 mil din ang tatanggapin. Ang aking pong dahilan ay napakaganda. Minsan, bago pumikit ang mata ng isang Pilipinong senior citizen, alam niya, tumanggap siya ng pera mula sa pamahalaan sa tulong ninyo mga congressman. Ibig sabihin po, ang congressman, mamatay man ang isang senior citizen, alam niya, pinag-usapan sa Kongreso ang para sa kanila sapagkat hinahabol ko po 74 na ako 80. Baka po makatulong kayo. 74 na po ako ngayon. 74, 6 na taon na lang po. Kaya kayo nahabol po 80, sayang din yun. Alam po ba nyo sa ngayon nakita natin, yung pong senior citizens, ang paborito po ang lahat ng mga apo. Sa ngayon po, pag binigyan mo 100 taong gulang, hindi na po mabibigay ito sa mga apo yung pera dahil ang pinag-aawayan po ng mga pinagbigyan yung pera. Ngayon, kung 80 ba taong kukulang, duwan-tuwa yung lolo, kung kanyang ibibigay sa kanyang mga apo. Yun po ang importante sa lahat. Saka pwede po natin dagdagan yan. Pag 80, 80,000. Pag 90, 90,000. Pwede po. Para makinabang po lahat. Mas masaya lahat. Bawat 10 taon, may natatanggap po kayo. Yun po yung Ibig sabihin po, pag umabot kayo ng 100,000, umabot kayo ng 100 years old, tatanggap kayo ng 270,000. Importante yun, may matanggap bago pumikit ang mata. Sa pagkalam ko, ang mga dati po, nung unang panahon, nung talagang ancient prehistoric time, ang tao po pagdating ng 18 years old, patay na. Ngayon po, nasa 60, ano lang average na ngayon? Umaabot na po tayo ng mga 60 plus. So, lahat po ng tao ay tumatanda dahil dumadami po siguro yung mga technology na nagpapahaba na ating buhay o dumadami rin yung mga ginagawa natin na Pampa. si kasama Rolly ko na 60 na yun. Welcome ka na sa Seattle. Ako kasi kumulok yun ng 70. 70 nung lang. Si Chairman Mike. Ako lang, Congressman, dahil malapit na yung zona, ang housing project ay napakalaking program, napakalaking problema ng gobyerno namin. Backlog, matindi. Nung nakaraang mga zona, parang nakakalimutan ang housing program hindi ko alam, hindi naman pwedeng kayo tanongin yan o kayo ang mag-recommenda, pero sana ang Malacanang Department isingit naman ito dahil para hindi na tayo inaagaw ng kadamay. Inaagaw ng kadamay ang mga project kapag wala pa ba? po yun. Unfortunately, kakapalit lang ng chairman ng HADSI, ang ating parang coordinating body para sa lahat ng mga shelter agencies. So, kahapon po, ang first day of work niya, may orientation briefing sa kanila. So, bigyan po natin yan ng mga ilang araw pa, no? Bago magkaroon na talaga ng direksyon kung ano pong gagawin nila. Pero ito po ang tanong ko. Sino po sa ating mga kababayan ang hanggang ngayon nais o nananaginip na magkaroon ng sariling babae? Kasi kung tatanungin po natin, 50%, ang estimate ko, 50% of our population, lalo na yung middle class. Hindi, pag sinabi po natin mass housing, ang pinag-iisipan na po natin, yung mga underprivileged, yung mga mahihirap, yung mga walang trabaho, yun po ang kailangan natin bigyan ng pabahay. Pero pag tinignan natin, pati ang middle class, hindi rin kaya. Hindi nila kaya magkaroon ng pabahay ngayon. At kadalasan, ang pinag-iisipan na lang po natin, dito muna tayo titira sa ating magulang, sa ating biyanan, hindi muna tayo maghahanap, or kung talagang naiiwan tayo sa pagrenta ng mga babae. We are left renting housing units dahil hindi na natin kaya. Hindi abot kaya ang mga babae ngayon. So ang tanong, kaya pa ba natin magkaroon ng isang programa
na magiging abot kaya sa karamihan ng ating mga kababayan, lalo na sa mga middle class. Pwede po ka, Congressman, tama po yung sabi ninyo. Hindi lamang yung lowest level na society natin ang may problema sa pamamahay. Ang middle class po, tama po yun. Na ang middle class ay problemado din po sa larangan ng housing. Lalong-lalo na siguro yung mga nasa media po. Wala ba kayong balak na magtayo ng parang isang bliss na maaaring malapit sa batasang pambansa na kung saan ang titira po dito ay mga media na wala pang bahay. Marami pa mga bakatilote nun. Maraming bakatilote po yun. Baka meron kayong ganong project, ilanang mapapalapit ang Kongreso sa media at ang media naman sa Kongreso. Tama-tama po ang tanong nyo dahil meron. May 15 hectares po ang NHA dun sa likod ng batasan. Ito po ang kino-convert na ngayon. Ang project name po ay Harmony Hills. Magkakaroon na po tayo ng mixed use. Yung mga informal settlers po nandun, doon na rin po tatayuan ng mga medium price buildings. No? Doon na rin po sila ititira at hindi na sila ilalagay sa malalayang lugar. Today, kung di ako nagkakamali, tuloy-tuloy na ang construction. Pagkatapos po doon, magkakaroon din ng mga units, no? Na kung di ako nagkakamali, yung 40 square meters na unit at 80 square meters na unit, mixed use po doon. Hindi po lalagpas ng 1,000 a month ang pinag-iisipan. So ito po ang isa sa mga gusto nating palawakin at kung ito po ang modelo ang magiging katanggap-tanggap ng ating gobyerno at ang ating mga kababayan, ito po yung sinasabi natin yung next list. Diba? Ano ba yung next list ng pamahalaan na magiging solusyon sa ating problema sa babae? Pero meron na. And isa sa mga prototypes na pinag-iisipan yan, pagka naging successful yan, at kung magiging successful, papalawakin na ito sa I love you for that, Congress. Very good. Para sa mga drivers, mga member ng media. I share. Okay. Kuya, Yung masyado marami ng bahay, huwag na ka sumama. wala pa kami bahay. Wala ng bahay talaga. Kailangan kayo tumira. Baka iba ang Hindi tumira. lang yan. Last question kay Congressman. Kasi ano? Sir, Congressman, marami ng report tungkol doon sa earthquake. Marami ng report at ang PBOX at mga in-charge dito sa usapin ng Lindol na maraming kabahayan ang nasa mismong fault. Puro balita lang. Ano nang ginagawa ng gobyerno para dito? At anong plano ninyo sa Yan ang Kongreso? magandang tanong. Kasi isang buong barangay ang natalanta doon sa Ormoc. No? At buti na lang at hindi walang casualty doon sa, may isang casualty pero hindi doon sa barangay na nangyari. Ngayon, pinagbabawalan na ng pamahalaan na bumalik sila doon sa barangay na yun dahil nasa fault line mismo. Napakahirap lalo na kung sinabi natin itong lugar na lugar, itong Max. Sabihin natin, nandito ang fault line, kailangan nyo lumipat. Sa tingin nyo ba, ang Max nilipat, papayag ba yung media nyo? Wala kayo ng lugar. Diba? So, medyo mahirap, no? Prospectively, yung mga natayuan na, ito po ang kailangan natin siguro bigyan sila ng babala na posible na magkaroon ng earthquake doon sa kanila. Sa mga areas na hindi pa natatayuan, mas madali-dali po ito. Pwede po tayo gumawa ng parang isang regulation or sabihan lahat ng local government through the national government na bawal magtayo ng mga kahit anong structures doon. But sa mga existing sites, malaking problema po yun. Gabi. Sir, ay, Congressman, follow-up lang po yung kay Kuya Milo. Hindi lang po pabayang problema ng media. Kasi centralize ninyo na magkaroon kami ng benefit kung sakaling mapatay, maligara siya. Yung mga ganon, na hindi kailangan sa insurance na dahil naman kung wala akong pagpapala mula sa inyo, wala akong kasi grupo na matibay na may pera na,
na mag-handle sa grupo namin. Ang media ba, hindi na nakakabit ng kumpanya niya. Company, Dapat kung saan kayo employed, mandated sila magbigay ng mga insurance. Opo, mahirap. Pero may mga publishing tayo na Malaking kumpanya. Okay. Sana lang, hindi ko Tapos picture. Opo, walang swerte. Ang relationship nyo kasi parang contractual, di ba? Opo. Dapat yun ang sinusupulan natin, no? To contractualization. Isama na po natin ang media doon. Oo, tama. Kaya nyo na susunod. Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas at buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli! At pakialam, galaw-gaw, kung tawagin siya'y ganyan, kang karot, na trumpong tumat.